Hi guys! Hi everyone! Another day, another kayod na naman tayo for today's video. And before I start, please sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating YouTube channel, by the way, my name is Jenny and welcome sa ating video, sa ating channel, Jenny Salubro Vlog. So, without further ado, let's start. Magbigay na tayo ng tips about sa fruit stand business. So, for today's video, ayan, pakita ko sa inyo guys yung ating isa sa mga binibentang local fruits, ayan, kung tawagin ay manggang hinog. At the same time, mayroon din tayong manggang hilaw. So, ang ipapakita ko sa inyo guys, ang size na yan ng ating manggang hinog ay tinatawag nilang distress. So, pag sinasabing distress, maliliit siya guys, no? Bininta ko lang siya ng 120 para affordable, abot kaya sa bulsa at talagang mabibenta siya. So, ang distress naman as may napakagaan ibenta guys dahil bukod sa maliliit nga siya, pag kumuha ng 1 kilo ang customer, mas madami siya. Possible na 6 na peraso. Ayun. Meron din tayong manggang hilaw. Ayan, yung ating manggang hilaw na large ang kanyang size. Yan, medyo malaki siya guys. Pag ganyang malalaki guys, super mabenta siya sa mga, yung, alam mo na, yung mga dumadaan sa ating richie-richie, ganun, na may mga kotse, ayan, para tayong may drive-thru, kumbaga. Ayan, yan ang gusto nila guys, yung malalaking size na manggang hinog, tsaka manggang hilaw. Pero yung mga common natin na mga customer, mas gusto nila yung distress nga, kasi pag bumili sila ng 1 kilo ay possible na 6 nga. Kaya sabi ko kanina, inulit ko lang, ganun. So, ngayon may tips tayo guys about sa mangga. So, ito yung natutunan ko sa amo ko. Sinasabi niya kasi, yung manggang hinog tsaka manggang hilaw, kailangan daw mabenta yan. Kunwari, kukuha kayo ng 3 kaing na manggang hinog, 3 kaing din na manggang hilaw. Ayan, ngayon nyo kinuha. Kailangan bilangin mo, kailangan 3 araw, as in, 3 araw siya guys, no? Kailangan 3 araw lang, sold out na yung mga mangga mo. Kung wari, 5 kaing ang kinuha mo, kailangan yung 5 kaing na mangga mo is maso-sold out na dahil kung tatakbo pa siya ng 4, 5, 6, 7 hanggang 10 araw, mga ganon, lugi ka na nun guys dahil nagdi-decrease ng timbang ang ating mangga. So, kailangan sa 3 araw na yan, yung mangga natin ay maso-sold out na para yung ating profit is makuha natin. As in, maganda rin magbenta talaga ng mangga. Dahil si mangga talaga ay isa sa mga prutas na mabenta talaga siya. As in, mabenta siya. Maraming may gustong customer ng mangga. Maski hilaw yan o maski hinog. So, ganon. Kailangan, pag kumuha kayo ng mangga, kailangan 3 araw. Tatandaan nyo guys ha, 3 araw, kailangan sold out na siya. Kasi hindi siya katulad ng apple, na pag binenta mo yung apple na 10 piso 1 peraso, kahit kukulubot na yan, 10 piso pa rin ang benta mo sa 1 peraso. Pero pagdating sa mangga, akala mo lang na kumikita ka na, pag kumuha ka ng mangga, tapos inabot ng 4 na araw, 5 araw, pang-6 na araw, akala mo kumikita ka pa din o andun pa rin yung prospect na target mong profit, yung pala is nagdi-decrease na. Imbis na kumita ka sa 1 kain, kunwari lang to guys, no? Kunwari, kumita ka sa 1 kain, 1 kaing ng 600, kunwari lang. Pero dahil hindi na sold out sa 3 araw, inabot siya ng 4 na araw, 5 araw, siguro yung profit mo nun is nagle-less na yun. Siguro pumapatak na yun sa 400 or kaya 300, di ba sayang din? Kaya kailangan natin sikapin na maubos talaga, sold out talaga yung kinuha nating mangga. Ganun yung tips na ibibigay ko sa inyo guys. Tip lang pala kasi isa lang pala. So, kailangan talaga gamitan natin ng magandang strategy, ganun. So, nagbenta ako ng mangga first time ko guys, gaya ng sinabi ko nung isang vlog ko na ang tinitinda ko talagang prutas ay mga imported fruits. Nagtitinda man ako ng local fruits like suha, then banana, tsaka dalandan, Indian mango. Pero itong mangga talaga na to, manggang kalabaw or manggang hinog, hindi talaga ako nagtitinda nito guys. Ngayon lang talaga, kaya alam ko na rin yung mga tips na yan. Kaya pipilitin ko bukas pang 3 araw ko na. So far so good, kunti na lang yung natitira naming mga mangga. At pag nagtinda kayo guys ng hilaw, hindi yan mauubos lahat. So ang matitira nun, ang tinatawag dun ay manibalang. Ibig sabihin medyo lumambot na siya, patungo na siya sa hinog. So kailangan mo siyang kulubin para maganda yung pagkahinog na. So, yun lang guys ang tips natin. Thank you for watching everyone. Kita-kits tayo sa mga next video natin. Bye!